Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. By the way, sino po naniniwala, may mga pagkakataon na ang isang tao nalalagay doon sa isang sitwasyon na hindi mo naman ginusto. Sino po rito, nalagay ka na doon sa sitwasyon na hindi mo naman siya ginusto, pero napunta ka doon sa sitwasyon na yon. And at the same time, sino po aminado, may mga pagkakataon na nalalagay tayo sa isang sitwasyon na hindi naman natin pinili, pero nalagay tayo doon sa sitwasyon na yon. And at the same time, sino po aminado, may mga season ng ating buhay na hindi naman natin ginusto, hindi natin pinlano, hindi natin pinili, pero nalagay tayo doon sa sitwasyon na yon ng ating buhay. And most of the time, ito yung sitwasyon na kung saan ito yung hopeless yung ating sitwasyon. Alam niyo po, again, may mga pagkakataon sa buhay natin na nalagay tayo doon sa sitwasyon na hindi natin pinlano, ginusto, pinili, at iyon yung madalas na sitwasyon na kung saan napaka-hopeless ng sitwasyon natin. Napaka-hopeless nung kinalalagyan natin. At sino po aminado? Wala namang gumusto o wala namang gumusto na yung finances niya malagay doon sa hopeless na sitwasyon. Sino po aminado? Sometimes, naranasan mo na nandoon ka sa sitwasyon na yung finances mo, yung kaperahan mo, parang wala kang nakikitang solusyon. And at the same time, sino po aminado? Wala naman talagang gumusto na yung kanyang kalusugan malagay doon sa parang pinaka-hopeless na sitwasyon. Hindi mo naman siya ginusto, hindi mo naman pinili, pero hinayaan ng Diyos na malagay ka doon sa season na yon ng iyong buhay. At sino po aminado, may mga sitwasyon sa buhay natin, yung marriage natin, yung relationship natin, nalagay siya doon sa pinaka-hopeless na sitwasyon. Again, wala namang gumusto nito eh. Totoo po ba yan? Wala namang gumusto, walang tao na ginusto niyang malagay sa isang magulong sitwasyon ang kanyang relasyon, ang kanyang pamilya, ang kanyang marriage. At wala rin namang tao na ginusto na yung kanyang pangarap, yung kanyang karir, yung kanyang business, malagay doon sa pinaka-hopeless na sitwasyon. Again, hindi man natin ginugusto yung mga bagay na yon, pero madalas nangyayari siya at pinapayagan ng Panginoon. So, ano pinapakita rito ng Panginoon? Sometimes sa buhay, kung ano pa yung pinaka-ayaw na ayaw mo, yung pa yung pinapayagan ng Diyos. Napansin yun? May mga experience tayo sa buhay natin, kung ano pa yung pinaka-hindi mo inaasahan, siya pa yung dumarating. And at the same time, minsan, may mga season sa buhay natin na kung ano pa yung mga hindi kasama sa pinlano mo sa buhay mo, siya pa yung nangyari. Now, when those things happen, yung finances mo seems in a hopeless situation, yung relationship mo seems in a hopeless situation, yung kalusugan mo, yung business mo, yung career mo, yung pangarap mo, alam niyo po, isa lang madalas yung kinahantungan ng puso natin. Nauubusan tayo ng pag-asa. Napansin niyo yan? May mga pagkakataon na pag nandoon tayo sa parang pinaka-hopeless na sitwasyon ng buhay natin, saan mang areas ng buhay natin, hindi pa pwedeng hindi mawalan ng pag-asa sa puso mo eh. Hindi pa pwedeng madamay o hindi madamay yung pag-asa sa puso ng isang tao. Now, ang tanong dito, bakit nga ba madalas nararamdaman ito ng tao? Bakit doon sa mga panahon na parang nandoon ka na sa pinakawala ng pag-asa, ang kaperahan mo, ang relasyon mo, ang kalusugan mo, ang pangarap mo, yung karir mo, bakit madalas ito yung unang-unang nawawala sa atin? Alam niyo po, sometimes hope feels hidden, especially when your situation feels too heavy to carry. Totoo po ba, madalas, pag sobrang bigat dali ng sitwasyong meron tayo,
pakiramdam natin, parang pinagtataguan tayo ng pag-asa sa buhay. Sino po rito na experience na yon? Yung parang sobrang bigat nung pinagdaraanan mo at hindi mo alam kung saan mo hahanapin yung pag-asa para magkaroon ka ng pag-asa sa puso mo. Sometimes, iyon yung isa sa mga dahilan bakit may mga pagkakataon ang pakiramdam natin, bakit parang nauubusan tayo ng pag-asa. Kasi nga, ang tingin natin, parang pinagtataguan tayo ng pag-asa dahil doon sa bigat ng ating dinadala sa buhay. Yung hindi mo alam kung saan ka ba huhugot ng pag-asa dahil doon sa sitwasyon ng iyong finances. Sino po rito na-experience na yon? Na hindi mo alam kung saan ka huhugot ng pag-asa dahil doon sa kalalagayan ng finances mo. Na hindi mo alam kung saan ka huhugot ng pag-asa dahil doon sa sabay-sabay, patong-patong na mga bayarin sa buhay. Sino po rito na-experience na yon? Yung iba, ang yayaman nyo Hindi kayo naka-experience na kulangin ng pera? Alam niyo po, pag nandoon ka sa sitwasyon na yun ng buhay mo, hindi mo pwedeng hindi maramdaman na hindi mo alam kung saan ka uhugot ng pag-asa. And at the same time, pag nandoon ka sa sitwasyon na kung saan nandoon sa pinakamahirap na sitwasyon yung marriage mo, yung relasyon mo, alam niyo po, hindi mo alam kung saan ka uhugot ng pag-asa para doon sa sitwasyon na meron ng iyong pamilya. At the same time, maging doon sa mga tao na dumaraan, doon sa mga matitinding pagsubok para sa kanilang kalusugan, sometimes, hindi mo maiwasang hindi maramdaman na hindi mo na alam kung saan ka uhugot ng pag-asa. Gayon din naman sa mga tao na parang sa halip mapalapit, parang ang layo-layo ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Sometimes, hindi natin alam kung saan tayo hugot ng pag-asa para sa ating business, yung mga tao na ang tagal pinaghirapan yung kanilang hanap buhay, pero all of a sudden, bigla bumagsak. Alam niyo po, sometimes, dumarating tayo doon sa punto ng ating buhay na hindi natin alam kung saan tayo hugot ng pag-asa. Why? Una, sa panahong sobrang bigat sa pakiramdam, o sa pakiramdam mo na dali ng sitwasyon mo, unti-unti, you feel drained, physical, emotional, and spiritual. Alam niyo po, sino aminado? Sometimes, sa sobrang bigat ng pinagdaraanan mo, hindi mo alam kung paano ka matutulog. Sino po rito na-experience na yon? Na hindi dahil sa natulog ka maghapon, kung hindi, kaya hindi ka makatulog dahil sobrang bigat ng dala mo. Alam niyo po, sometimes, hindi natin alam kung paano tayo matutulog, kung paano tayo babangon, dahil alam mo, pagbangon mo, nandoon pa rin yung problema. Totoo po ba? Sometimes, hindi mo lang alam kung paano ka matutulog. Sometimes, hindi mo na rin alam kung paano ka babangon. At iyon yung tinatawag natin na physical drain. Another thing, sino aminado, sometimes, sa sobrang bigat ng sitwasyon mo, pakiramdam mo, pagod na pagod ang isip mo, pagod na pagod ang puso mo. Sino po rito na-experience na yan? Yung iba, walang puso? Alam niyo po, sometimes, hindi lang isip ang napapagod sa atin, o hindi lang yung katawan. Minsan, mas matindi yung pagod ng isip Totoo mo ba yan? Yung pagod ng isip, yung pagod ng puso, sa kaiisip sa kaperahan mo, sa kaiisip sa katabi mo, sa kaiisip doon sa mga bagay na dapat sana hindi nangyayari doon sa iba't ibang areas ng buhay mo. Alam niyo po, isa yon sa isang dahilan bakit parang ang hirap hanapin ng pag-asa. Minsan, nade-drain tayo, hindi lang physical, hindi lang emotional, and at the same time, dumarating din sa point na buhay natin, nagkakaroon din tayo ng spiritual drain. Yung bang hindi mo alam kung ano na yung ipagdarasal mo sa Diyos. Sino po rito na-experience na yon? Yung bang sa sobrang bigat ng dinadala mo, hindi mo na alam kung ano pa ipagdarasal mo sa Diyos. Alam niyo po, doon sa mga maraming kinakounsel ko via online, sometimes may mga tanong sila sa akin na, Pastor,
Ano pa po ba yung kailangan kong ipagdasal sa Diyos? Kasi nga, minsan, bilang tao, dumarating tayo doon sa point ng buhay natin ng limitasyon na hindi na natin alam kung saan tayo hugot pa ng pag-asa. And at the same time, na dead drain tayo, hindi lang physical, hindi lang emotional, maging spiritual, na hindi mo na alam kung ano pa ang ipagdarasal mo, and at the same time, hindi mo rin alam kung naririnig ba ng Diyos yung dasal mo. Sino po rito natanong na yon? Ang Diyos. Natanong na niya ang Diyos kung naririnig pa ba ng Diyos yung mga dasal mo. Dahil sa bigat ng dala mo, dahil doon sa parang nandoon ka na sa pinakadulo ng pag-asa na pwede mong hawakan sa buhay. Alam niyo po, mali ba siya na maramdaman natin? No. Hindi siya mali dahil tao ka na may hangganan lang yung kaya mong gawin. Mali ba siya na maramdaman mo na magkaroon ka ng emotional drain? No. Dahil tao ka na natural na isinangkap ng Diyos sa iyo ang iyong emotion. At mali ba na maramdaman mo na sometimes nagkakaroon ka ng spiritual drain? No. Hindi dahil tao ka na kahit ang spirituality mo ay pwedeng manghina. Pwedeng makaramdam ng spiritual drain ang isang tao. Ikalawa, sa panahong sobrang bigat sa pakiramdam mo, na dali ng sitwasyon mo, it makes you difficult to envision different future. Sino po naniniwala? Sa isang taong sobrang bigat ang pakiramdam ng finances, hirap tumanaw na may maganda pang mangyayari o nag-iintay sa kanyang finances. Totoo ba yan? Minsan, ang isang tao, lalo na kapag ka nandoon ka na sa point na hindi ka na lang stress, hindi ka na lang depressed, nandoon ka na sa mas mataas na level ng kawalan ng pag-asa sa buhay mo, alam niyo po, parang ang hirap tumanaw na mayroon pang nag-iintay na maganda doon sa hinaharap. Pag ang isang tao, baon na baon sa utang, patong-patong yung bayarin, yung pangangailangan, hirap na hirap tumanaw kung meron pa bang pag-asang nag-iintay sa kanyang finances sa hinaharap. Pag ang isang tao ang kinalalagyan ng kanyang relasyon, napakabagsak ang kanilang relasyon, magulong-magulo ang kanilang pagsasama, alam niyo po, hirap kang tumanaw na may maganda pang nag-iintay doon sa relasyon na yan. The same concept, maging sa ibang aspeto ng ating buhay. Pag ang isang tao nandoon sa terminal case yung kanyang sakit, hirap siyang tumanaw na meron pang magandang nag-iintay sa kanyang hinaharap sa kalusugan. Maging doon sa kanyang pangarap, sa kanyang business o sa kanyang karir. Pag nandoon ka sa case na yon ng iyong business, ng iyong pangarap, ng iyong karir, ang hirap tumanaw na may maganda pang nag-iintay dito sa iba't ibang areas na ito ng iyong buhay. Why? Kasi nga, pwedeng takpan ng mabigat na sitwasyon mo yung greater chances na pwedeng i-offer sa iyo ng future. Dahil dun sa sobrang bigat ng pakiramdam, ng dinadala mo, pwedeng takpan yung greater opportunity na pwedeng i-offer sa iyo ng future. And at the same time, dahil minsan sa sobrang bigat ng ating daladala sa pakiramdam ng ating dinadala, pwede nitong takpan yung greater changes na pwedeng i-offer ng future sa iyo. Now, by the way, sino po naniniwala, kahit gaano pa kabigat yung sitwasyon na malaki o na meron ka, still, hindi na uubos yung malaking chances ng Diyos para sa iyo. Totoo po ba yan? Kahit gaano pa kabigat yung pakiramdam mo, yung sitwasyon na daladala mo, hindi pa rin nauubos yung greater chances, yung greater opportunities, yung greater changes na kayang i-offer ng Diyos sa iyo sa future ng buhay mo. So, lagi nating tatandaan, still,
laging may nakahandang pagbabago ang Diyos para sa iyo. Still, laging may nakahandang opportunity, bagong opportunity ang Diyos para sa iyo. At still, laging may nakahanda na bago malaking chances ang Diyos para sa iyo. So, another thing, bakit minsan pakiramdam natin parang ang hirap hanapin ng pag-asa, pakiramdam natin parang nauubusan na tayo ng pag-asa. Sometimes, God allowed things, hard things, beyond our understanding. Totoo ba minsan, parang ang hirap maunawaan bakit pinayagan ng Diyos na ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo sa pera. Sino po rito, naramdaman na yon? Na parang hindi mo maunawaan ang dahilan ng Diyos. Bakit pinayagan niya na ang bigat-bigat ng pinagdaraanan mo, nahihirapan ka sa pera, masipag ka naman, madiskarte ka naman, mapagbigay ka din naman, at hindi ka naman madamot. Sino po rito natanong na yon minsan, na pakiramdam mo parang hindi mo maunawaan ng Diyos, bakit pinayagan yan? Ginagawa mo naman lahat, nagsisikap ka, mabait ka, hindi ka rin naman madamot. So, sometimes, hindi natin maunawaan bakit pinapayagan ng Diyos. And at the same time, minsan, hindi natin maunawaan bakit pinayagan ng Diyos na masira yung ating relasyon. Maganda ka naman, naliligo ka naman, hindi naman nasusuka asawa mo pagkakatabi ka, pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Sometimes parang ang hirap maunawaan bakit pinayagan ng Diyos na dumaan yung ating relasyon sa ganong sitwasyon. At the same time, totoo ba minsan, ang hirap maunawaan bakit pinayagan ng Diyos na magkasakit ka. Maingat ka naman, wala ka naman bisyo, at the same time, ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Sometimes parang ang hirap bigyan ng sagot yung mga ganong sitwasyon sa buhay natin. Yung bang nagkasakit ka ng, alam mo, ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Nagkasakit ka na ang ingat-ingat mo. Nagkasakit ka na, ni wala kang ambisyo. At ito po ang totoo. Mas madaling maubusan ng pag-asa sa puso ang isang tao pag hindi niya maunawaan lubos bakit pinayagan ng Diyos ang isang sitwasyon sa kanyang buhay. Mas madali tayong maubusan ng pag-asa pag hindi natin alam ang dahilan ng Diyos. Now, ang tanong, bakit nga ba minsan pinadadaan ka ng Diyos sa mga sitwasyong hindi mo lubos na maunawaan? Una, because true love requires true freedom. Sino po naniniwala? Ang totoong pag-ibig may totoong kalayaan. Totoo ba yan? Pansinin niyo. Ang totoong pag-ibig, hindi siya sumisikil, hindi rin siya nagkukulong. At dito papasok yung painful reality ng free will. Na dahil doon sa genuine na pag-ibig ng Diyos sa tao, binigyan kanya ng kalayaan ng pagpili. Ang problema, sometimes, when we exercise that free will, it causes us much suffering, much brokenness, and much pain. Ano pinapakita nito? Hindi dahil hindi mo maunawaan lubos bakit ang bigat ng finances mo, ay gusto ka lang masaktan ng Diyos. No. Hindi dahil hindi mo maunawa ang lubos, bakit nangyari yan sa relasyon mo, sa marriage mo, ay dahil gusto ka lang mabigo ng Diyos. No. At hindi dahil hindi mo lubos na maunawaan na lubos, bakit nagkasakit ka, ay gusto ka lang masaktan o mahirapan ng Diyos. No. Sometimes, iyon pala ay bunga ng painful exercise ng free will ng isang tao. Minsan, kaya ka pala nandoon, hindi dahil sa ginusto ng Diyos, kundi sometimes, bunga na rin pala siya
ng pagpili natin. So minsan, magtatanong ka, Pastor, hindi naman ako ang pumili na magkahiwalay kami. Hindi nga ikaw ang pumili, pero yung asawa mo, pinili niya na magkahiwalay kayo. So wala ka ring choice kung yun yung ginusto ng asawa mo. So, another thing, because you are in the season where God equipping you for a deeper empathy. Sino po naniniwala? Minsan, hindi pala lahat nangyayari o na nangyayari sa buhay mo ay tungkol sa iyo. Napansin niyo yun? Hindi pala lahat ng nangyayari sa buhay mo ay tungkol sa iyo. Sino po naniniwala? Minsan, hindi pala lahat ng nangyayari sa buhay mo ay para sa iyo. Kasi nga, ito ang totoo. Sometimes, God allowed us to go through to deeper pain just to break down apathy within us. Minsan kaya pala pinayagan ng Diyos na dumaan ka sa mahirap na sitwasyon ng finances mo para mas lubos mong maunawaan yung mga tao na dumadaan sa ganong sitwasyon. Na ikaw pala yung gagamitin ng Diyos para mas maramdaman nila na kapag dumaraan ka sa ganong sitwasyon, hindi ka pinababayaan ng Diyos o hindi sila pinababayaan ng Diyos. Minsan, hahayaan pala ng Diyos na dumaan ka doon sa mabigat na sitwasyon ng iyong relasyon para mas maunawaan mo yung mga taong dumadaan sa ganong sitwasyon. And sometimes, hahayaan ka pala ng Diyos na dumaan doon sa mabigat na sitwasyon ng kalusugan mo para mas maunawaan mo yung mga taong dumaraan dun sa ganong sitwasyon ng buhay. Alam niyo po, minsan gagamitin talaga ng Diyos yung ganong sitwasyon sa ating buhay para i-break yung apathy within us. Yung bang parang wala ka lang pakialam sa iba. At sino naniniwala? Hindi ka naman nabubuhay para sa sarili mo lamang. Totoo po ba yan? Lalo na, isa kang nakakilala sa Panginoon, bahagi ka ng mas malaking plano ng Diyos, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kapwa mo, para sa pamilya mo. Alam niyo po, again, God faithfulness never vary. So ano pinapakita nito? Ang Panginoon, hindi basta hahayaan niya na yung buhay mo makaranas lang ng mabigat na sitwasyon simply because walang malinaw na dahilan ng Diyos. No. Sometimes, hindi na pala tungkol sa iyo ang dahilan ng Diyos. Sometimes, hindi na pala para sa iyo bakit pinayagan nyo ng Diyos. Minsan, para doon sa mas malaking plano ng Diyos sa buhay na to, gagamitin ng Diyos ang buhay mo para sa ibang tao. So another thing, bakit minsan nakakaranas tayo ng kawalan ng pag-asa? Because we used to see God's faithfulness only at joyful season. Minsan, kaya pala nakakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa kasi nga may mga pagkakataon na ang tingin natin parang questionable ang faithfulness ng Diyos pag mahirap na yung pinagdaraanan natin. Totoo ba, may mga tao minsan, mas madali na sa kanilang questionin ang faithfulness ng Diyos pag sobra nang nasasaktan sa buhay. Pag sobra ng bagsak sa buhay. May mga tao na kapag sobra ng nahihirapan, sobra ng nasasaktan, sobra ng bagsak sa buhay, ang dali na sa kanilang questionin ang faithfulness ng Diyos. But the truth is, una, God's faithfulness never vary on your circumstances. For faithfulness is the nature of God. Sino po naniniwala? Ang katapatan ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng circumstances na meron ka sa buhay mo. Totoo po ba yun? Kahit ano pa yung sitwasyon na meron ka sa buhay mo, hindi nito kayang baguhin ang faithfulness ng Diyos. And at the same time, sino naniniwala, hindi kayang apektuhan
ng kahit na anong sitwasyon sa buhay mo, ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Meaning, sa panahong masaya ang kwento ng buhay mo, nananatiling tapat ang Diyos sa buhay mo. Sa panahong malungkot ang kwento ng finances mo, nananatiling tapat ang Diyos sa iyo. Sa panahong masaya o malungkot ang kwento ng iyong marriage, ng iyong relasyon, nananatiling tapat ang Diyos sa buhay mo. The same concept sa iyong kalusugan. Sa panahong malusog ka, sa panahong may sakit ka, nananatiling tapat ang Diyos sa iyo. Ganon din sa iyong pangarap, sa iyong karir, sa iyong business, sa mga panahong hindi masaya at masaya ang kwento ng mga areas na to ng buhay mo, nananatiling tapat ang Diyos sa buhay mo. So, tandaan nyo po, He has an infinite attributes. At kasama dun sa infinite attributes na yun ng Diyos, yung pagiging faithful. Ikalawa, seeing God's faithfulness only through joyful season is a trap for a deeper pain and hopelessness. Sino po naniniwala? Pag ang katapatan ng Diyos ay tiningnan mo lang sa panahong ayos ang sitwasyon mo, mas lalalim ang sugat mo, lalo na sa panahong nahihirapan ka. Pag ang katapatan ng Diyos, nilimitahan mo lang sa panahon na wala kang pinagdaraanan, mas lalalim ang kawalan ng pag-asa sa puso mo. What's the point? Mas lalalim ang hopelessness sa puso mo pag ang perspective mo, ang presence ni Lord, nakabase sa circumstances mo. Mas lalalim ang hopelessness sa puso mo pag ang perspective mo, ang pananaw mo, ang blessing ni Lord, nakabase lang sa circumstances mo. At mas lalalim ang hopelessness sa puso mo pag ang perspective mo, ang pananaw mo, ang protection ni Lord, nakabase lang sa iyong circumstances. Kasi nga, nagbabago ang circumstances ng isang tao. Hindi gaya ng nature at character ng Diyos na hindi nagbabago. So do not have a conditional expectation from God's faithfulness. For you cannot equate God's faithfulness solely to the answered prayers. You cannot equate God's faithfulness solely to a financial provision. And you cannot equate God's faithfulness solely to a season of happiness. Dahil kahit pa sa panahon, tandaan niyo po, kahit pa sa panahong tila tahimik ang Diyos, nananatiling tapat ang Diyos sa iyo. Kahit pa sa panahong tila puno ng kakapusan, nananatiling tapat ang Diyos sa iyo. At kahit pa sa panahong tila puno ng kalungkutan ang journey mo, tandaan mo, nananatiling tapat ang Diyos sa iyo. Now, ang tanong, ano nga ba ang mapanghahawakan mo sa panahong tila hopeless na talaga ang sitwasyong meron ka? What hope we can hold on in a seemingly hopeless situation? Number one, hopelessness is never the end to whatever situation you have when God is involved. Pasinin nyo dito sa Ezekiel 37, verses 3 to 4, nagbigay si Lord ng isang napaka-powerful na vision dito kay Propeta Ezekiel. Dinala siya sa gitna ng isang libis or valley na puno ng mga buto. At hindi ito press na mga buto, kundi tuyong-tuyo ito, showing complete lifelessness, complete hopelessness. Pero walang ano-ano ay tinanong ng Diyos si Propeta Ezekiel. Ang sabi ng Panginoon, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Can this bone lives?
Humanly speaking, sa pananaw ng tao, napaka-imposible nito. Totoo po ba yun? Na yung mga kalansay, yung mga buto na yon ay magkaroon ng buhay. By the way, ito pong bisyo na ito, nangyari ito, dumating ito, during the time na sobrang painful ang pinagdaraanan ng mga Israelita o ng bansang Israel. They were exiled, bihag sila ng ibang bayan. Yung mga tao, they felt defeated, broken, and spiritually dead. Ito yung pakiramdam ng mga Israelita during sa time nitong si Prophet Ezekiel. They believe na yung pag-asa na para sa kanila ay ubos na. And their future was finished. But all of a sudden, God gave His vision para ipaalala sa kanila na He was not yet finished sa journey nila. Ano ang pinapakita nito? Una, there are some situation in your life that looks like final, but it was not the end, especially when God is involved. Totoo ba, minsan ang tingin mo sa sitwasyon ng kabuhayan mo, parang finish na. Totoo po ba yun? Sometimes ang tingin natin, parang wala na talaga. Sometimes ang tingin natin, doon sa sitwasyon ng ating marriage, ng ating relasyon, ng ating pamilya, ang tingin natin parang finish na. Wala na talaga. Sometimes, ang tingin natin sa ating kalusugan, finish na. Malapit ka na makipagkita kay Lord. Sometimes, ang tingin natin doon sa ating business, sa ating pangarap, sa ating career, tapos na. Pero pansinin nyo, dito sa ating passage, nang sumunod si Ezekiel sa Panginoon at salitain ang salita ng Panginoon, ang mga buto nagkalapit-lapit, nagkaroon ng laman, and finally, the breath of God entered them, bring him back to life. Verse 7. Ano pinapatunayan ng vision na ito? Napakalinaw, ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang mag-restore ng mga bagay na tila wala ng pag-asa sa buhay mo. Meaning, maniwala ka, yung kabuhayan mo, yung finances mo, na tila wala ng pag-asa, i-involve mo lang ang Diyos at bibigyan niya ng Diyos ng bagong buhay. Yung relasyon mo, yung pamilya mo, na tila wala ng pag-asa, i-involve mo lang ang Diyos at bibigyan niya ng Diyos ng bagong buhay. Yung kalusugan mo na tila wala ng pag-asa, i-involve mo lang ang Diyos dyan at bibigyan niya ng Diyos ng bagong buhay. Yung pangarap mo na tila wala ng pag-asa, yung karir mo na tila wala ng pag-asa, tandaan mo, i-involve mo lang ang Diyos at bibigyan niya ng Diyos ng bagong buhay. So another thing, in times that all of you, of what you see in all areas of your life is ruined, God can bring restoration. Totoo ba minsan, the damage that your finances was too far na parang ang hirap ng buuin uli. Napansin niyo yun? Minsan, parang yung damage ng kabuhayan na meron tayo, parang ang layo-layo na sa katotohanan para mabuo pa uli. Sometimes, the damage that have our relationship, our dreams, our health, our finance, our career, sometimes it was too far. But again, tandaan niyo po, kahit ang tingin natin parang napaka-imposible na, lagi nating tatandaan, nananatiling may kayang gawin ng Diyos doon sa mga imposibleng bagay sa buhay mo. Sometimes, gaya ng bisyo na pinakita ng Diyos kay Ezekiel, may mga seasons sa buhay mo na parang valley of bones, full of hopelessness, full of dryness,
full of brokenness yung iba't ibang areas na yun ng buhay mo. But again, sino naniniwala? Most of the time, at the back of your sorrowful season, God is preparing the way towards your restoration season. Sino po naniniwala? Sa likod pala ng pinakamalungkot na chapter ng kaperahan mo, inihahanda na pala ng Diyos yung process to restore yung finances mo. Yung hindi mo nakikita, puno ka lang ng lungkot, puno ka lang ng bigat, pero ang Diyos pala sa likod nito, may ginagawa palang paghahanda para sa iyo. Sometimes, hindi natin alam, sa likod pala ng pinakamalungkot na chapter ng pamilya mo, may ginagawa pala ang Diyos. Sometimes, sa likod pala ng pinakamalungkot na chapter ng iyong kalusugan, may ginagawa ang Diyos para ayusin ang kalusugan mo. At sometimes, doon pala sa pinakamalungkot na chapter ng business mo, ng career mo, ng iyong pangarap, sa likod pala nito, may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Yung mga Israelites, during captivity, full of hopelessness, full of dryness, full of brokenness, but far from where they are, inihahanda na pala ng Diyos ang daan nila pabalik ng Israel. Ang layo nila doon sa Israel, pero ang Diyos sa panahong ang tingin nila, ang layo nila para makabalik pa sa dati, ang Diyos gumagawa na pala ng daan para daanan nila pabalik sa Israel. Gaya ng inihahanda ng Diyos ngayong oras na to para sa iyo. Sino po naniniwala? Sa langit, may inihahanda ang Diyos na daan para i-restore ang finances mo. Sino po naniniwala? Far from heaven, ang Diyos may inihahandang daan para i-restore yung dapat ma-restore sa pamilya mo. At sino po naniniwala, mula doon sa malayong langit, may inihahanda ang Diyos para i-restore ang kalusugan mo. And at the same time, sino naniniwala, mula doon sa langit, may inihahanda ang Diyos para i-restore ang business mo, para i-restore ang career mo, ang pangarap mo. Tandaan niyo po, kahit tila hindi mo nakikita, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Finally, in times your heart feels dry and weary, the Holy Spirit is still able to renew it again. Sino po naniniwala? Even the lives broken by failure can be restored. Niniwala po kayo doon? What's the point? Maniwala ka, kahit dumaan ka sa season na nag-failed ang finances mo, hindi mananatiling failure ang kabuhayan mo. Maniwala ka, kahit dumadaan ka ngayon sa season na ito o dumaan ka sa season na nag-failed ang marriage mo, ang relationship mo, hindi ka hahayaan ng Diyos na mananatiling failure pagdating sa relationship. At maniwala ka, kahit dumaan ka o dumadaan ka sa season na nag-failed ang kalusugan mo, may kayang gawin ng Diyos para i-restore ang kalusugan sa iyo. The same concept sa iyong mga pangarap, sa iyong career, sa iyong business. Dumaan man ang business mo, ang pangarap mo, ang career mo sa season na tila bagsak sang araw. Gaya ng mga Israelita, ibabalikan ng Diyos kung saan ang tamang portion ng buhay mo dito sa mundong ito. Tandaan niyo po, when human hope ends, God will give you rest, and rest assured that new morning will shine upon your way. Sa panahong nauubos na pag-asa mo, sa panahong napapagod na pati puso mo, bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan.
Sa panahong nauubos na pag-asa mo, sa panahong napapagod na hindi lang ang isip mo, hindi lang ang katawan mo, pati puso mo, bibigyan ka ng Diyos ng assurance na anak, may bagong umaga pa na dadalhin ako sa journey mo. Sa church, maniwala ka, walang gabi na hindi nagtatapos. Bawat gabi, may katapusan. Bawat kahirapan, may katapusan. Bawat kasakitan, may katapusan. Bawat kabigatan, may katapusan. 2,000 years ago, Jesus died and rose. At napakalinaw ng mensaheng ito. Napakalinaw ng mensaheng nais na ipahatid nito. Lahat ng naniniwala kay Kristo may pag-asa ng muling pagkabuhay. Grace will not have the final word, or grave will not have the final word para sa lahat ng nananampalataya kay Kristo. One day, you will fully restore in glory. This valley of dry bones nagpapaalala na yung hopeless situation na meron ka, hindi pa yan ang katapusan. Sapat ang kakayanan ng Diyos, basta't kasama mo ang Diyos, hindi pa yan ang katapusan. Isang araw, muling bibigyang buhay ng Diyos ang kabuhayan mo. Isang araw, muling bibigyang buhay ng Diyos ang relasyon mo. Hindi man doon sa dati, tsak may bagong inihahanda ang Diyos para sa iyo. Isang araw, tiyak, muling bibigyang buhay ng Diyos ang kalusugan mo. Mula doon sa pagkakamali sa nakaraan, alam mo na ngayon kung paano iingatan yung kalusugan na yan. Isang araw, muling bibigyang buhay ng Diyos ang karir mo, ang pangarap mo, ang business mo. Maniwala ka, gaya ng tinuturo sa atin ng Panginoon. Walang gabi na hindi nagtatapos sa buhay ng tao. Walang bigat, walang mahirap na sitwasyon na hindi nagtatapos sa buhay ng tao. At the back of your situation, hard situation, painful situation, may ginagawa pala ang Diyos kahit hindi mo nakikita. So this morning, maniwala ka, hindi mo lang basta narinig ang mensahe ito. Kung hindi, ang Diyos, mas malawak ang dahilan niya bakit pinarinig niya sa iyo ang mensaheng ito. Mas malawak ang plano ng Diyos, tandaan mo, kaysa mga naging failure mo sa buhay mo, kaysa mga naging pagbagsak mo sa buhay mo. Mas maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Again, basta kasama mo ang Diyos, kahit sa pinakamahirap na season, maitatawid mo ang season na yan ng buhay mo. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Lord, salamat sa paalala na lahat ng tila wala ng pag-asa sa buhay namin, kaya mong bigyang buhay muli. Lord, salamat muli. Sino man po sa mga kapatid namin sa oras na ito, ang tila nasa isang hopeless situation, ito man ay sa kanilang finances, sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pangarap, business, o sa kanilang karir, Lord, katagpuin mo po sila at patuloy na ilagay sa kanilang puso na hindi ka patapos sa kanilang buhay. Na meron ka pang nakahandang bagong kwento, meron ka pang nakahanda na bagong tagumpay, at meron ka pang nakahanda na bagong pagbangon, bagong umaga para sa kanila. Salamat po. Tinataas ko po ang lahat na ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless you.